Okay, good morning po sa inyong lahat. Ako po uli si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto hong si Yusek Cabral na kung ano yung naging itsura niya no nang makuha po siya doon sa ibaba ng bangin, di ba? Now, sabi ko nga rito, bali-bali ang mga buto at tila baga nahulaan niya po kung ano ang kanyang magiging wakas. Ha? So, tingnan nyo Oh, to. How to get away with murder. What? What's your favorite TV show? That was January 16, 2019. Batang-bata pa dyan si Cabral. No? Ang sagot niya doon sa tanong na ano ba ang iyong paboritong TV show? Ang sabi niya, How to Get Away with Murder. Diba? Parang, sabi ko nga kanina, nung nakita ko to, parang tila nahulaan niya kung ano magiging wakas niya. Di ba? Kasi maraming mga kababayan natin ang hindi talaga lubos na makapaniwala na siya tumalon, na siya nagpakamatay. At kung makikita ninyo yung, o mapapakinggan nyo mamaya, yung description or unalive, sasabihin niya kung anong itsura niya o anong findings niya sa paanong ang possibility ng pagbagsak niya. O, kung siya ba'y tumalon, tinulak, yung ganon. Favorite movie? Hindi kasi binalot nila for safety naman. It enhanced. Ito yung pinagtatakan ko po kagabi. Bakit kako ito nakabalot ng pangyema? No. Kasi pala nagkalasog-lasog. At may problema din tayo dito sa reporting. Ang sabi kasi dyan, nung matagpuan yan, is unconscious. Kaya nga kako, sabi ko, merong sign of life. Diba? Kasi mula dun sa ibaba malalaman naman nila yan ng mga paramedics kung buhay nga ba, may sign of life, or unalive. Diba? Kung yatap na. Oh. And that was around 8 in the evening. And then 12:10, so they took 4 hours bago po siya na-retrieve, na iakyat sa itaas. And then from there, ay nadeklara po siya na wala na. Diba? Ba't kako umabot pa ng 4 na oras? No. Pero eto, tignan nyo. Mababa lang naman yun 30 meters. Sabihin na natin maximum. No, 20 to 30 meters. Hinihila lang yung klase na yan, yung sled na yan. Hinihila lang yan paakyat. Tapos sa katali naman din siya. Yun pala, nagkalasog-lasog daw. Or sa, sa bag. Sa bag. Oh. Pero sa anong sabi, may mga tama raw sa... May pinakita sa akin ng Soko na pinirmahan ko. Pinirmahan namin ng mga barangay kagawad na ang tama niya na nakita nila is putol yung paa, putol yung hips niya, at may tama sa ulo. Putol yung hips. O, kasi yun, baka tumalon daw na padiretso na gano'n. Okay. O yun, baka daw tumalo ng padiretsyong pag ganun, di ba? Parang ito yung ganito. Diba? Ito yung itsura niya. At kung mapapansin niyo po, yung kanyang binti nga, siya talaga to tangos ng ilong, yung kilay, yung mukha, yung baba. Siya talaga to. Tsaka yung kulay ng damit. Ayan Hindi ito tuhod Humaba nga Diba? Umiksi dito, tsaka ito Ito ang tuhod. Ito, bali Binagsakan niya batuhan. Diba? Ito yung kakaiba rin dito, yung sinasabi nung yung mga bumaba. Sabi rito nung Fire Inspector Keith Wilmer Bolingit, ang sitwasyon sa dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nang mag-responde sila kaninang madaling araw sa Cannon Road, Tuba, Benguet, kung saan natagpo ang walang malay si Cabral. So ito yung pinagbatayan, walang malay. So buhay pa. Tama po.
'Di ba? Kapag ka walang malay, buhay pa 'yun. Oh. And then, sabi niya, kaninang madaling araw ng December 19, kinumpirma ng mga otoridad ang pagpanaw ni Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. So, ibig sabihin, hinayaan nila na mamatay agad. Di ba? Kung pwede nga, ano yun tawag dito, helicopter medical evacuation yun. Oh, possible yun. Di ba? Na pinakamadali kung mahirap iakyat. So kung bandang alas 8 at walang malay lang si di ba? Hindi, nung sinilid po nila doon sa body bag, nang nasa itaas na, naideklara na siyang papatay na. Ano yan 12:10 ng kinabukasan nung December 19. So, nasayang yung 4 na oras. At kung mapapansin niyo, yung sinabing may tama sa ulo, 'di ba? Hindi po nabiak ang kanyang ulo. Hindi nabiak, walang ganong nangyari. So titignan niyo to, parang natutulog lang eh. Oh, walang dugo, tama. Oh, pati rito, hindi napunit yung pantalon niya, hindi na walang sugat, walang 'Di ba? So, posible na talagang paniwala ako talaga, buhay talaga siya nung makita nila. Kasi yung nagsabi, sila mismo yung bumaba doon sa lugar Ayan sila mismo yung bumaba at naghanap sa kanya. So, eto na nung inaakyat na. Diba? Dito dapat magkaroon to ng investigation. At dito nga ako nawiwirduhan Bakit parang yung 4 na oras na yon, maraming pwedeng magawa. Bakit tila baga sinadya siyang hayaan na matuluyan? Pinagtataka ko, sir, bakit di niya kinuhang CP niya sa car? Bakit di iniwan ng driver para matawagan siya? Wala tawag dito, nawawala nga rin daw yung cellphone na yun Sabi nung kanyang pamilya, wala raw. Eto, sabi ni Attorney Wilfredo Garrido, lasog-lasog ang katawan sa ilalim ng bangin tapos ipa-autopsy nyo kahit grade 1, mahuhulaan paano siya namatay. Kung tinulak, hindi autopsy ang paraan, bugok. Siguro nakalimutan lang din ito ni attorney na meron tayong batas na kung saan kapag yung pagkamatay ng isang tao, lalo na yung nasasangkot sa ganitong controversy, 'di ba? May tendency na pwedeng may foul play. So hindi ho po pwedeng basta-basta na lang na i-rule out yung mga 'yan kapag ganyang namatay, no? Controversial. So ang dito ay kailangan po talaga, required po talaga na i-autopsy. Yung pamilya ayaw ipa-autopsy, 'di ba? So ito yung sa ngayon dito na sa Manila yung kanyang mga labi. Nakuha rin po nila. Ito yung gasoline station. Okay? Malapit doon sa siguro mga ilang minuto lang ito ang distansya Kita nyo yung rock netting na yan, Nagkalat yan dyan sa lugar na yan. Dami niyan. Ito. Doon to sa may pakurba. Pag ganun. Ito yung Milos gas station. Pero again, parang nahulaan niya po ano ang kanyang magiging wakas. 'Di ba? How to get away with murder, yung kanyang favorite TV show.